Okay, sabay-sabay sa mga panahong iyon, nagsasaling si Hezekiah at halos ikamatay na ito. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias, anak ni Amos, at sinabi ng Panginoon na magdilim ka na sa kamatayan mo, dahil hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Nang marinig ito ni Hezekiah, tumalak siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, alalahanin po ninyo kung paano ako nabuhay na tapat at buong pusong naglingkod sa inyo, at kung paano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. At umiyak siya ng gusto, nang hindi pa nakakaalis ni Isaias sa gitna ng bulwagan ng palasyo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka kay Hezekias, na pinuno ng mga mamayan ko, at sabihin mo ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng pinuno mo si David. Narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha mo, kaya pagdadalhin kita. Sa ikatlong araw mula ngayon, makakabangon ka na at makakapunta sa templo ng Panginoon. Lalagyan ko pa ng iyong taon ang buhay mo. Lililigtas kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Iingatan ko ang lungsod na ito para sa kapatanan ko at dahil pinagdamit ng aking lingkod. Okay. So, kung nakikinig kayo ng mga preaching sa Bible study, sino ang nagano nito, sermon about dito? Hindi na alam. Sister Joy, ganyan topic yan. So, pinakita dyan, no? Isikyas, Haring Hezekiah yun, no? Ganun talaga lang, spelling sa English, letter H, pagdating dito sa Tagalog, E. No, hindi Isikyas, no? Haring Hezekias. Yan. Pag sa English, Hezekiah. Okay? So, pinakita dyan, mamamatay na siya. Anong ginawa niya? Nanalangin siya. Saan siya humarap? Dingding. Ni Mama, lumuluhod kami, nakaganyan kami sa pader. So, hindi pala, talagang literal pala noon na nagpipray ng ganon. Sino na nakapag-pray ng ganon? Para alam ni Mama na nagpipray ka, kailangan nandun ka, nakaganyan ka sa dingding. Pray. So, ganun yung ginawa na guys, nag-pray siya, sabi niya, Panginoon, ganyan. Hindi pa nakakaalis si Isaiah, sabi niya, balikan mo, sabi ko, ilan nila itadagdag? Isang taon ba? Ano po ba yung binasa ninyo? Ilang taon ang idadagdag ng Panginoon sa kanya pa? 15 taon. Pwede na kaya yun? Pwede talaga. 15 taon. Napakatagal na. Okay? At hindi siya, hindi siya ibibigay sa kamay ng Assyria. So sa verse 1 to 6, anong ginawa niya? Siya ay nag-pray. Nanalangin. Nakiusap pa siya, sinabi pa nga niya, naging mabuti ako, Panginoon. Sinagot ba ng Panginoon? Diba? Makikita natin, binigyan siya agad ng 15 taong dagdag na buhay. Pero pag binasa natin, sa verse 14 and 19, may nangyari. Ano sabi dyan? Si Propeta Isaias kay Haring Hezekiah At nagtanong, saan ba nanggaling ang mga taong iyan at ano ang kailangan nila? Sumagot si Hezekiah, naglayo sila sa malayo lugar ng Babylonia. Nagtanong pa ang propeta, ano ang nakita nila sa palasyo mo? Sumagot si Hezekiah, nakita nila ang lahat ng bagay sa palasyo ko. Wala kahit isa sa mga kayamanan ko ang hindi ko ipinakita sa kanila.
Pagkatapos, sinabi ni Isaiah si Ezekiel, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Darating ang panahon na dadalhin sa Babylonia ang lahat ng kayamanan sa palasyo mo, pati ang lahat ng naipon ng mga ninuno mo, na nariyan pa hanggang ngayon. Walang matitira, sabi ng Panginoon, at ang iba sa mga susunod na lari mo ay iiwalin at magiging likod sa palasyo ng hari ng Babylonia. Ang akala ni Ezekiel ay hindi pa mangyayari yun, kundi magiging mapayapa at walang pamanig sa kapanahunan niya. Kaya sinabi niya kay Ezekiel, maganda ang mensahe niyon ng Panginoon na sinabi mo sa akin. Okay. Ano nangyari sa verse 14? Anong ginawa niya? Nagustuhan ba ng Panginoon yung kanyang ginawa? So, from verse 1 to 6, kinalugdan siya ng Panginoon. Kumbaga, ang tawag natin dyan, pag sinagot ang prayer mo, ano? Ano ka ang tawag sa'yo? Ano madalas mo sinasabi sa kapatiran? Pag nag-share ka? Ano, pag yung prayer mo sinagot ng Lord, ano sinasabi mo? Answered prayer ako. Pero sa verse 14 to 19, ano nangyari? Okay? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya ang title natin is, ang sabi dito, parang mahina na yung battery na ito. Ayan. Ayan. Pakibasa nga. What if God said yes? O, sa Tagalog, paano kung sinabi ng Lord na oo? Kaya yung mahilig dyan, pumilit. Yung mahilig dyan kulitin ng Lord. Diba? Yung hindi makapaghintay. No? Ang nakita natin kanina, kay Haring Hezekiah, the moment na sinabi sa kanya ni Prophet Isaiah, na ito yung mangyayari sa'yo, ito na lang ang buhay mo, ano kagad ginawa niya? Nanalangin siya. Pinatagal ba ng Panginoon? Hindi pa nakakalabas ng templo, ano kagad si Hezekiah? Answered prayer. Okay? So, ang title natin, What if God says sa ating introduction, everybody wants sure yes from God. Totoo hindi? Sino rito yung may prayer pero hindi umaasa sa future yes na sagot ng Lord? Lahat. But very few are stewarding the yes He already gave. Pero kakaunti lang ang napapagkatiwalaan ng Panginoon sa kanyang oo. Na ano na, na ibigay na. Ibig sabihin, meron ng oo ang Lord sa atin. May oo na sa'yo ang Diyos. Naibigay na niya ang tanong, yung oo ba ng Panginoon hanggang ngayon, napapagkatiwalaan niya pa ba tayo? Mabuti ba tayong katiwala? Are we a good steward? Ilang oo na ang Diyos sa buhay mo? Ilang oo na ang Diyos sa mga buhay natin? Huwag mo sabihin hindi umuo ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Sabi dyan, you're asking, but what about the one you're in now? Lagi tayo humihingi, Lord. Pagpalain mo, Jesus, mga ganito mangyayari sa buhay ko, Lord, i-bless mo naman. Pero yung ngayon, yung oo ng Panginoon, yung answered prayer ng Lord, yung blessing na sa'yo ngayon, kamusta na? Nagmamatter pa ba? May epekto pa ba? Naiintindihan, yung oo ba ng Lord is may expiration
naging Lord noon, yung nag-ask ka ng i-bless ka for that season, is hanggang ngayon nagmamatter pa, may epekto pa, may influensya pa. Diba? Kasi title natin, what? O, kailangan mo magtapat. Oh, B20 na lang, oh. Ay, madelikado to sa 100K. Baka magwala to pag nahingi na 10,000. Oh. Diba? Many pray for more. Marami tayong hinihingi, marami tayong dagdagan mo. Wala namang problema eh. Ang problema yung immaturity. Kasi pag hindi mo na-handle ang blessing, Lord, magiging miserable na. Sayang. Ito. Diba? Ito, totoo talaga sa mga kadalasan pag talaga na ano na ng Lord, nag-yes ang Lord eh. Stewardship determines whether His yes flourishes or fades in your hand. Naalala niyo yung pag-aralan natin kay Isa? Yung naghahanap, sila ng balon, laging inaagaw. And then, yung isang balon, wala na, kanila na. At ang sabi doon, flourish yung ginamit. Sa Bible, pag sinabi mong ganyan, ibig sabihin yan, green pasture, pauunlarin ka ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin yan. Ang sabi ngayon dito, kung maging mabuti tayong katiwala, stewardship, yung mabuting katiwala, no? Nagpapakita na kung yung yes ng Lord, yung oo niya ba, magiging maunlad ba, o masasayang sa kamay natin. Kapatid, maraming pinagpala ang Lord na nasayang nung nahawakan nila. Imbilis, ano ba yun? Andun na yung pagpapala. Naalala ko na naman yung kwento ng baboy. Elementary ako kasi narinig ko to sa pastor. Kwento ng baboy. Sabi niya, Pastor, bigyan lang ako ng Diyos ng isang baboy na palalakihin ko. Apat na pa sa kanya. Sabi, ibebenta. Grabe ka naman, kapatid. Paano kung 10? Abay, Pastor, isasama ko ang ulo. Dapat na paa, isang ulo? Yes, sabi ng gano'n. Paano kung bigyan ka ngayon ng, halimbawa, sabihin na natin, dinagdagan pa. Pastor, hindi mabigat. Ibigay ang isang buong baboy para sa Diyos. Grabe. Sabi, grabe ka naman. Iba ang pananampalataya mo. Sabi niya, kapatid, naririnig ka ng Diyos, ha? Yan nga ang gusto ko, yung marinig ako ng Diyos para ibigay na kahit isang baboy muna. Nag-isang buwan. Hindi matagpuan yung kapatid. Pinunta ng pastor, kasi noon wala pa naman chat-chat eh. Wala pa cellphone. Kapatid, kamusta na? Ay, pastor, medyo alaga itong baboy na to, kaya kailangan tutukan. Ay, ganun ba, hindi na kinakatid na mga gawain natin kahit prayer meeting. Umiiyak pag iniiwanan. Kailangan laging papakainin. Ah, sige. O, ano po ba yung papag-pray? Pastor, baka naghanap ng kasama. Pag-pray nyo para may iwanan. Pinag-pray. Hindi nakatid, 2 buwan. Pinunta na naman ang pastor. O, kamusta na? Ano kapatid? Pastor, may kasama na. Kaya lang palagi gutom. Nag-aaway, kailangan laging pakain ng pakain. Dumating na mag-iisang taon. Kapatid, kamusta pastor? Marami ng baboy. Sabi ni pastor, basta yung pangako mo sa Panginoon, huwag mo, hindi ko yan nakakalimutan. Lumipas ang ilang taon. Naging successful naman yung kanyang babuyan. Pumunta ulit yung pastor, kamusta na? Diba? Babalitaan kasi ng pastor, may sarili ng pwesto sa palengke, doon na nagbabagsak na, may mga binabagsak na, bisa naging successful. Pinuntahan. Pastor, pasensya na. Napakadami na nila. Hindi ko na kami sa ma-handle. Kaya kumuha ko ng tauhan.
Oo nga, no? Medyo lumaki yata itong video. The renovation! May renovation na nangyari, Pastor, dahil marami na sila. Na kapatid, baka, yung pangako mo sa Panginoon, tsaka ikaw mismo, hindi ka na nakakadalo. Darating tayo dyan, Pastor, hindi ko lang ngayon yung priority. Kasi baka itong mga baboy ko ay mamatay o may magkasakit. Kailangan alagaan sila. Wala pang isang buwan, yung hindi makadalaw-dalaw sa church, hindi makapunta, dahil sobrang daming ginagawa. Pinuntahan si Pastor. Miyak! Pastor, ang natira na lang mga kulungan. Ano nangyari? Ubus, patay, nagkasakit silang lahat. Diba? Ano nangyari? Isa lang ang nagkasipon. Lahat nagkasipon na. Sabi ng hindi ko alam na anong lesson mo sa akin, Pastor, bakit? Sabi sa kanya ng Pastor, naalala mo, nung isa pa lang ang baboy mo, diba? Ang sabi mo, ganito ang gagawin mo. Diba? Yung tipong yung mga sagot mo sa akin, parang atiwa-tiwa, wala pa yung baboy, parang nandyan na ang mga sagot mo. Nung isa pa lang yung dumating. Diba? Pinakita mo na kagad sa Panginoon kung hanggang saan ka lang pwedeng pagkatiwalaan. Diba? Imbis na yung mga baboy na yun, ang gagamitin ng Lord, instrumento, mapaunlad ka ng mapaunlad. Nung hinawakan mo na sa iyong mga kamay, nagbago ang lahat. Anong ibig sabihin? Pag-answered prayer na tayo, hawak na natin, nagbabago na to, nagbabago na. Na parang feeling natin dahil tayo na may hawak na sa atin na tayo na makakapagpaunlad, makakapagpaganda. Yes! Nandun ang stewardship. Pero hindi nagtatapos doon. Ano, kakalimutan mo yung mga, di ba, sa Lord, pag ganyan tayo pa nagpe-pray, Lord, subukan mo lang akong pagpalain. Parang cinema na yung namin dyan, TV. Grabe. Nung blinis na, kahit kable, wala. Diba? Kaya kahit mismo yung resources na pagtukunan mo, nawawala. Kaya mag-isip ka, pag nag-yes ba ang Lord, nandun ba yung tinatawag na stewardship? Yung good steward, yung mabuting katiwala. Kasi kung hindi, imbis na flourishes, pag-unlad, green pasture, baka mawala sa mga kamay. Kaya minsan magtatanong ka, Lord, bakit nawala sa aking mga kamay? Nag-yes ka na. Minsan maisip natin yan. Kaya tanongin mo yung kapatid, magpipray ka pa ba? Ayaw na mag-pray. Ha? Kasi sinasabi lang natin dito, pag nag-yes ang Lord. Okay? Mga katotohanan, ang sabi dito, are you ready for the weight of His answer? Yung bigat ng kanyang sagot. Diba minsan ganito ang Lord? Humingi ka, Lord. Sana bigyan mo naman kami kahit bahay lang, kahit bungalow lang. Minsan di ganun si Lord. Kailan ba si Lord nagbigay ng sakto lang? Laging sobra. Gawin natin second floor. Ready ka ba maglinis ng bahay na may second floor? Sanay ka lang sa bungalow. Sa bungalow pa nga lang, nagreklamo ka na. Paano pag may second floor na? Lord, gusto ko po bigyan niyo akong ministry. Kapag yung isa ba dyan, matigas ang ulo, aalis ka na. Gusto ko po ng sasakyan. Ang sasakyan, nasisira yan. Ready ka pa? Pag kailangan magpagawa, baka, nasisira pala yan, iwan na yan. Kapag, bawat sagot ng Panginoon, ay timbang yan. Kaya yung yes ng Lord, make it sure na ready ka. Diba? Mga babae, Lord, bigyan niyo naman po ako ng may magmamahal sa akin, mag-aalaga. Sinagot ni Lord.
Baka akala mo Disney princess ka lang. Kailangan mo rin alagaan yung, di ba? Lord, gusto ko na po mag-asawa. Ready na ba tayo sa bigat ng pag-aasawa? Yun yun eh. Ay, ayoko na, sumagot ang Lord, may bigat. May responsibility, dapat mag-ano ka, may sense of responsibility. O sige, binigyan ka Lord, ni Lord ng cellphone, iwan-iwan mo nga dyan. Sige nga, hindi ka responsable kasi alam mo kukunin yun eh. Naiintindihan po ba? Yun ang katotohanan. Binigyan tayo ng church. Ay, hilingan natin church. Ay, may, may kaakibat na responsibilidad. Hindi yung, di church kami, ewan namin kung sino maglilinis dyan. Di namin alam kung sino mag-aasi-asikaso niyan. Di pa kasi sinamahan ni Lord ng mga katulong eh. Hindi po ganon. Ang yes ng Lord, may bigat. May timbang. Pero sigurado kung mag-i-enjoy tayo. Mag-i-enjoy ka. O ano man yung answered prayer ng Lord. Ano pa po? What if God says yes to your prayer? Will you be ready to carry it? Or it will crush you? Ha? Kung mag-yes ang Lord, dun sa prayer mo, sa gusto mo, ready ka ba? Handa ba tayo? Ha? Baka sirain lang tayo nito. Lord, gusto ko mo maging at the age of 13 years old, hiling-hiling ka ngayon ng boyfriend, girlfriend. Sige nga. Kaya mo na ba dalhin sa isipan mo, sa mura mong isipan? Sige. Kasi kung hindi, sisirain ka din. Sisirain pag-aaral mo. Sisirain yung, kung may ministry ka na sa loob ng church, sa ganong edad. Di ba? Kaya hindi basta, what if God says yes to your prayer? Kaya, isipin mo rin yung mga hinihiling mo kay Lord. Kung kaya mo na ba? Siguro, Lord, sa edad kong 12 years old, kaya ko na mag-asawa. Pag-isipan mo muna. Ha? Yung 40 ka, hanggang ngayon, nag-iisip pa rin. Isipin mo, kung mag-yes ang Lord dun sa prayer mo, kaya mo na ba dalahin? Magiging responsable ba tayo? Kasi gusto natin ang Lord na mag-yes eh. Eh kung hindi mo mahawakan, hindi mo ma-handle, sisirain lang tayo na. Yung prayer na yan na, hindi mo pinag-isipan at gusto mong sagutin ng Lord. Sometimes, God's yes expose our unreadiness more than His no. Minsan, yung yes ng Lord, ini-expose yung hindi nating kahandaan, higit pa sa hindi niya pagsagot. Alam ba, may prayer ka, Lord, gusto ko maging maging ganito. Gusto ko po, bigyan niyo ako ng negosyong ganito. Ready ka ba? Ready ba tayo? Nangingi ka ng trabaho na ganito, ready ka ba? Kasi na-expose ng Lord. Pero mo, gusto ko po, Lord, maging ako, ganito. Inire-ready mo ba? Prepare mo ba ang sarili mo? Kasi kung hindi, masasayang. Kaya minsan, yung yes ng Lord, ini-expose niya yung unreadiness natin. Kaya Lord, binigyan ako ni Lord ng ganito. Paano ito? Hiliniling mo yan eh. Nag-yes ang Lord eh. In-expose ka. Hindi ka pa pala ready. Kaya minsan, Lord, may mga prayer naman. Lord, bigyan mo po ako ng second chance. Mas maging mabuti na po akong katiwala ngayon. Mas prepared na po ako. Diba? More than His no. Mas na-expose tayo pag nag-yes ang Lord. Hindi no. Bisa na na-expose lang sa atin pag hindi nag-no ang Lord. Ano ba na? Nawawalan tayo ng tiwala kay Lord. Pero pag nag-yes na, ayan na. Kala ko ba hiniling mo yan? Oo, hiniling ko to eh. Bakit ganyan? Parang nag-ano ka na. Nagmumurmur, nagre-reklamo na. Ang problema, hindi pala naging ready. Lord, hiling ako sa'yo ng boyfriend. I am not ready pa pala. Sayang lang. Gwapo pa naman. Hindi lang naliligo. Ha? Hiling ng girlfriend, hindi ka pa pala ready.
Pag toothbrush lang, tinatamad ka pa. Paligo lang. Ba? Kasi minsan yung yes ng Lord, ini-expose yung hindi natin kahandaan. Para next time, alam mo na, pag gumiling ka ng ganito, Lord, responsable na po ako. Disiplinado na po ako. Katiwa-tiwala na po ako. Diba? Ready na. At tinamin katabi mo, ready ka ba? Pag nag-yes ang Lord, hindi mo ready ka? Oh. Baka expose lang ni Lord, hindi ka pa pala ready. Diba? Alam nyo ba sa mag-asawa, minsan merong ano dyan, yung, pag nagkakaroon ng problema asawa, ano pala, hiwalay na, ganun ka agad. Christian ka na, born again ka, ini-expose ng Lord na hindi ka pala ready. Ay, bakit ka nag-asawa? Oh. Lord, gusto ko po ng business, gusto ko ng ganito, nung binigyan ka, hindi ka pala ready, hindi mo ma-handle. Ang Sunday, ginagawa mong rest day mo, rest day ko, Sunday, kaya hindi ako ma-attend ng gawain. I-expose lang ng Lord. Ba? At na kay Lord na ako, bibigyan pa tayo ng second chance sa mga unreadiness natin. Kaya minsan, ito lang sa mga past fail relationship, sabi natin, di will ni Lord. Pero isa pa ang nakikita ko doon, hindi ka pa talaga ready para doon. In-expose ng Lord, itong weakness mo, hindi mo kayang i-handle. Ito yung weakness niya, pag nagkita, nagkulay, patay na. Ay, huwag muna tayo mati sa church. Ayoko muna makita yan. Diba? Binigyan ka ng Lord ng blessing. Panay ka, Lord, gusto kong bahay, lahat tayo bahay. Kaya readiness ka, hindi ka handa. Pumunta kayo ni Pastor. Kasi Pastor, nandito, ano kayo pakay nito? May bahay ka, pupunta ka, magpe-prayer. House prayer tayo every year eh. Naintindihan? Sino na ready? Yan yung maganda. Ayan ang sabi ng Lord, yan yung mga gusto kong bigyan, yung mga ready. Hindi yung hingi lang ng hingi. Dapat ready din. Ano pa? God's yes is not a toy, hindi laruan. It's a trust. Ito yung pagtitiwala. Can He trust you with your asking for? Kaya ka ba pagkatiwalaan ng Lord sa hinihiling mo? Sa hinihingi mo sa Kanya ngayon? Hiniling natin ng church. Iniyak natin sa Lord. Kaya ba tayong pagkatiwalaan ng Lord? Hindi ito laruan, itong church natin. Ay, may madumi. Kaya mo maglilinis dyan. Ay, may gamit na ito. Hayaan mo yan kung mawala. Yung mga answered prayer ng Lord sa atin, hindi yan laruan. Diba? Diyan, tinitignan ng Lord. Diyan pa lang. Ang dami natin prayer. Pumapapagkatiwalaan pa tayo sa mga susunod pa natin hihilingin sa Kanya. Alam natin, may ibibigay pa si Lord. Ang tanong, kaya pa ba tayong pagkatiwalaan ni Lord sa susunod? Kung eto, sabi nyo, napakatiwalaan na nga tayo sa ganun. Lumelevel tayo eh. May pag-level. Kung ito hindi natin diba? Hindi natin mahawakan, hindi natin ma-handle, hindi natin maayos. Tingin mo, pagkatiwalaan tayo ng Lord kapag may second floor na. Baka yung maglilinis o kaya yung hala, may second floor pa. Hala, talagang ganito. Ikaw din sa sarili mo, ano ba yung pinagpipray ko, Lord? Baka mapaglaruan ko, akala ko laruan lang yung mga yes mo, nasagot. Hindi pala, tanda yung Lord na pinagkakatiwalaan mo din pala ako dun sa inyo. Kaya pag ikaw, lalaki, binata ka, nanghiling ka ng Panginoon sa Panginoon ng dalaga, siguraduhin mo, naiingatan mo, iharap mo sa Diyos na walang black eye. Diba? Na nakakalakad pa. Nilumpo ko, Lord, pasaway eh. Sa mga babae, siguraduhin nyo, pag hinarap nyo sa Lord, walang makakalmot, malinis ang muka.
Kasi ang bawat yes ng Lord sa atin, hindi yan isang laruan. Yan ay tanda na nagtitiwala ang Panginoon dun sa hiniling natin na kaya natin dalhin ng maayos, gamitin ng maayos. Kapag may nakita kayong upuan dito sa church na katumbay, si brother itatayo, itayo mo na! Hindi nga tayo pa si brother itayo mo na! Kaya siguraduhin mo lang, kapatid, sa buhay mo, yung yes ng Lord hindi nagiging laruan. Ha? Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, ang Lord, hindi yan konsentidor. Mamaya, naglulupasay ka na, di sinasagot ni Lord, ay, wag na yan. Ginagawang laruan yan, ang yes ko sa Kanya, sa bawat prayer niya, nag-yes ako, pero ginagawa niyang mga laruan. Dapat na pagkakatiwalaan. You keep praying for more. But what if God says yes tomorrow? Would your system, character, and capacity sustain it? Paano kung sumagot bukas ang Lord? Handa ba yung sistema mo? Oh, sabihin mo, Lord, okay? Gusto ko, magka-work ako. Mahilig ka magpuyat yung sistema ng katawan mo, tinakayanin gumising na kaya yan. Wala pang isang buwan, tanggal ka na. Isang buong linggo, puro ka late. Diba? Yung sistema, yung karakter, mas boss ka pa sa boss. Yung boss di nalilate, ikaw nalilate. Karakter, gusto mo magkaroon ng ministry. Diba yung tuturuan mo, nauna pa sa'yo. And yung kakayahan, yung capacity, kaya nga tayo na meron tayong Bible school, no? Yung mga leaders natin nag-aaral, para may kakayahan, may kapasidad na na masustain, na magtagal. Kaya pag pinilit-pilit mo si Lord, paano kung kinabukasan, ibigay ka agad? Ready ka ba sa tatlo na yan? No, bigay niyan pala. Alam niyo ibig sabihin niyan? Pag meron kang tatlo niyan, system, character, and capacity, promotion yan. Kaya pag meron ka niyan, hindi nag-aatubil ang Lord na i-promote ka. Bakit? Alam, may sistema ka eh. May sistema ang Diyos at ginagalawan mo. Hindi sistema ang sarili mo, may sistema at yung character. Hindi pwede maglilingkod ka sa Lord, wala kang character. Lahat yan. Yan ang requirement sa Lord by character. Godly character. Ngayon yung capacity, kung wala tayo na binibigyan tayo ng Lord ng kakayanan, ng kakayahan. Sino rito gusto na kagad, yes, mag-yes na ang Lord bukas, taas kamay. Taas. Na gusto na ang Lord, mag-yes na bukas. Ayun, wala. Pag-usapan na natin. Sige, may sistema ka, may character, and may capacity ka. Taas ang kamay na bukas, sasagot na si Lord. Ayun, takot na tayo magsingi. Sinabi lang na may sistema ang Diyos, may character, and may capacity na kailangan para masustain. Pumilit ka ng negosyo, fishbowlan. Sabi natin, fishbowlan ang gusto mo. Binigyan ka ni Lord ngayon ng restaurant. Kaya mo na kagad? May sistema ka na? Kaya na kayo ng karakter mo? Baka 10 customer pa lang na hindi makakain, nagwawala na, baka pagpapakulan mo. And yung capacity, naisipin kung paano patatakbo meron na. Kaya minsan mag-iisip din tayo, huwag natin madalay ng Diyos. Baka tayo yung wala pa nito. Isa kung makapalaho tayo ng iyak, wala pa pala tayong sistema, wala pa pala tayong karakter. Yung kakayahan natin, pambihira. Pag isang bata pa lang, kung 2 bata na, baka ikaw na yung umiiyak. Diba? Naintindihan. What if, God says, tomorrow na kagad, yung yes niya. Diba?
Bigyan mo kami, Lord, ng sasakyan. Hindi ka pala marunong mag-drive eh. Ano naman? Papagamit mo sa iba, ikaw dapat gumagamit. Oh. May systeming. Pag-aral ka, magkaroon ka ng lisensya. Gusto mo pala maglingkod kay Lord eh. Yung character, di pwede mainitin. Ha? Di pwedeng papatulan mo yung tinuturuan mo, hawakan mo sa liig. Ang capacity, kakayahan. Ano ba, Sister Joyce, ba may mga bata nung linggudan, sabay-sabay? Sa biyaya ng Lord, kinaya. Baka kung may ibang tao yung baka sumigaw na nandyan, tulong! Yung capacity, mahalaga yan. Mamaya, pag bigay sa'yo noon, ano yung nangyari dyan? Nag-ministry, nag-mental breakdown na lang. Naiintindihan ba? Many don't know what's on the other side of God's yes. It's more responsibility, not just reward. Oh? Sa kabilang banda, maraming di nakakaalam no? Sa ibang bahagi. Yung yes ng Lord, may responsibility yan. Hindi lang yan reward. Binigyan tayo ng church. Bigay sa atin ng Lord, blessing, reward ng Lord sa atin. Kasi, ba, sabi na naman, nagtatapat ko mga taga-grace nila. Pero may responsibility. Nililinis to. Ha? Nakikialam tayo, ano kaya may tutulong ko? Yun eh. Nag-yes ang Lord sa atin dito, eto tayo ngayon. Hindi lang to reward ng Lord sa atin, sa Lord, hindi lang, ni-reward ng Lord. May responsibility tayo bawat isa. O ano man ibigay sa'yo ni Lord, reward yun, blessing yun. Pero may responsibilidad ka. Sige, bigyan ka ni Lord ng bahay. O. Sino maglilinis? Hindi ko nga alam, hindi pa dinalan. Nagbigay Lord bahay, di pa sinama ng mga katulong. Hindi. May responsibility ka. Pag nag-yes ang Lord, make it sure na responsable rin tayo. So nag-yes ang Lord, meron tayong bagong church, may responsibilidad ka. May responsibilidad tayong lahat. Okay? What if God says yes to your business, that relationship, that career, that ministry will make you or break you? Bubuhin ka ba nito? O sisirain ka nito? Okay lang ka nag-business, saka ka diba? Marami, saka nag-business, saka nawala kay Lord. Nagkaroon ng relasyon, imbis na mas lalo sila lumago kay Lord, parehas silang nawala. Imbis na sa karir, maging living testimony, kinakayawan ng mga kasama, huwag ka lumapit dyan. Demonyo yan, demonya yan. Wala yan Diyos. Born again yan. Born again pala yan. Sa ministry, wala yan. Magaling lang niya sa ministry, sira yan sa pamilya niya. Na dapat yung ministry niya magiging living testimony dun sa family niya. Kapag nag-yes ang Lord sa mga yan, diba dapat nabubuo tayo? Diba? Yes, Lord, salamat sa business, may resources. Lord, salamat sa relationship na to. At pag ang relationship galing kay Lord, masaya. Nakaka-enjoy. Pero pag pinilit, nakakainis. Sa bandang dulo, hindi na nakaka-bless. Pero subukan nyo ang relationship nyo ni yes ni Lord sa panahon na ready kayo. Ang sarap. Dalawa kayo naglilingkod, dalawa kayo nagsiserve, hindi yung ano. Doon na sa church, atin ka doon. Diba? Kasi hindi na maintindihan. Sa career, alam mo kapatid, ano nakaka-bless ka, ano ka ba? Para ka maka-Diyos. Ganun pa nakita ka, para kayong anghel. Diba? Nagtatanong. Hindi yung alam mo, pag nakikita kita, parang gusto ko agad mag-time out, umuwi, o break time. Sa ministry, thank you po may natutunan po ako sa inyo. Ganun sana. Kasi kung hindi,
at nag-yes ang Lord sa mga yan, sisirain ka niya. Kaya kailangan ready. Kailangan, alam mo, may responsibility. Di ba kalimitan na nanghihingi, Lord, business, Lord, relationship, Lord, career, Lord, ministry. Ang tanong, ha? Mabubuo ka ba? Ha? Sisirain ka niya. Gagawin ka ba niyang mas ganito, mas productive? O konting ganun lang sa'yo, hinawakan ka lang. Sister, kala mo si boss mo na, parang ano, iba na. Kasakit na. Nakita ka ng pamilya mo. Kumaganyan ka na. Siguraduhin natin. God's yes is not for our comfort. It's for our calling and purpose. Nag-yes ang Lord para hindi lang tayo maging komportable. Ano yung pagkatawag ng Lord sa'yo? Ano yung layunin mo? Nag-yes ang Lord. Lord, gusto ko po ng ganito na masasakyan para naman hindi ako mahirapan pag pumunta sa church. Nung binigyan ka, ba, tinaklasan ka, di ka nakapag-church na ako, nagtawag ang friend ko. May reunion daw kami. Yung sasakyan na pinag-pray mo, yun ang purpose, unahin si Lord, wala na. Ay, naku, pastor, sorry, nagamit. Bakit? Sabi kasi ng ano ko, may shopping day daw kami. Talaga, linggo, shopping day. Hindi mo na mauna ang pag dalo sa gawain. Shopping day, pwede naman siguro mamaya. Yung calling at purpose minsan nawawala na. Bakit? Nagiging comfort na lang yung yes ng Lord. Hindi nga sino rin, taas nga yung kamay na naghiling dito magkaroon ng bahay. Sariling bahay. Taas ang kamay. Pag yan pa binigyan kayo ni Lord ng bahay, ha? At dadalawin kayo ng pastor nyo para pupunta na naman si pastor. Kasi maghahanda tayo ng pagkain yan. Pupunta dyan. Kahit wala ng pagkain. Pwede ka bang maistorbo sa pagtulog kasi magpipray tayo ng bahay mo? Oh, isipin mo yung yes mo, ha? Isipin mo yung yes mo kasi what if tomorrow lang gawin ni na Lord yan? Oh. Nako, yan na sila. Andiyan pa si Pas, balik na lang daw kayo next year. Tulog. Komportable na eh. Comfortable na. Nawala na yung calling and purpose. Nakalimutan kung bakit nag-yes ang Lord. Kaya minsan di ako nagtataka. May mga sinasagot na prayer dito ang bibilis. Kasi alam yung calling and purpose. Hindi nakatingin kagad, yan, magiging komportable na kami. Kasama yun, pero hindi yun yung pinaka-main. Hindi yun yung pinaka-primary. Kundi yung calling at purpose. Kaya sinasagot ni Lord. Eh kung di sinagot ni Lord, yung ating prayer na magkaroon tayo bago sambahan, nakando lang tayo, pero dapat tayo mag-invite. Anniversary natin, ha? Pag gagawin na lang, sige, atras kayo doon. Lahat ng pupunta doon sa bahay nila, Julian, siksik natin sa loob. Bahala kayo magkasya kayo doon. Diba? Naintindihan natin, may calling and purpose. Kaya sinasagot ni Lord ang mga prayer. Kaya nag-yes. Sana, I pray na pa-amen tayo pag nag-yes ang Lord. Baka yes, komportable na kami. Next month na ako mag-church. Ganda sa bahay. Isang lindol lang yan, kapatid. Tapos yan. Isang sunog lang yan, tapos yan. Pero dahil alam mo ang calling and purpose mo, alam mo na yung bahay na yan, yung binigay sa'yo ng Lord, ang Lord ang bahala dyan. Ang Lord ang mag-aalaga dyan. Kung hindi sinabi mag-aalaga, gagawin katulong ang Lord. Lord, linisin mo na ang CR. Hindi yun, ha? Lord, madumi ang sala. Hindi. Po-protectan mula sa magnanakaw, sa mga kalamidad. Yun yan. Sometimes, God delays the yes to give you time to grow how to depend more to God.
Kaya pala minsan, ay, hindi ko muna ano ito. Kasi alam ko, pag ito binigay ko, wala na, hindi na ito mag-grow, na lalong dumepende sa akin. Wala na, kilala ko to binigyan ko pala ng cellphone. iPhone 7 pa lang, alam mo, iPhone 17 ang hawak. Hindi na makabitaw. Kaya pag preaching, pag ano, lagi hawak. Ba? Kaya pa, hindi na wala namang Bible reading, wala kang Bible apps yan dyan. And delay. Lord, kailan ka ba mag-yes? Pag lalo kang dumidepende, mabadali ang yes na yan. Lord, nakadepende ako sa'yo, hindi makita. So, kanino tayo ngayon dumidepende? Ha? Kaya kapag nade-delay, minsan isipin natin, ay, kasi dito na ako nakadepende. Gusto ng Lord sa kanya ako dumepende. Ha? Sa ating pagtatapos, tanungin mo ang sarili mo, ha? Okay? Babasahin natin. Sa sarili mo, ikaw tanungin mo. Okay? Number 1, ha? Ask yourself. O, pakibasa. God said yes today. Am I capable of being a good steward? Sa sarili mo lang, ha? Kung mag-yes ngayon, ngayong araw, mag-yes ang Lord. May kakayanan ka na ba? May kakayahan ka ba? Na maging ano tayo, mabuting katiwala? Check mo, Lord. Huwag mo muna yung sagot. Check mo, Lord. Mabuting katiwala pa ba ako? Kasi kung mag-yes ngayon, walang problema. Good steward ka eh. Diba? Pangalawa, God said yes today. Would I still honor Him or would I put Him? eto, marami na ako nasaksihan. Hindi natin magbanggit ng pangalan. Nung nag-yes ang Lord, nakapagbigay pa ba ng glory? O yun na yung nagpalayo? Tanungin mo ang sarili mo, kung ngayon, sasagutin ng Lord yung prayer mo, mag-yes ang Lord, makapagbigay pa ba ng kaluwalhatian? Ha? O mga ilang araw lang, ilang buwan lang? Ha? Yan na makakapagpalayo sa'yo. Kasi doon ka na dumepende. Ano sabi? Appreciate yung gift, but love the giver. Baka maging iba na. Okay? Number 3. God said yes today. How would I multiply it for His kingdom? Bakit ako magbibigay dyan? Pinaghirapan ko to. If God says yes today, ay ang hawakan mo ba? Yung bibigay ba ni Lord? Magiging daluyang ka ba ng pagpapala? Mapapamultiply mo ba yan? Baka sa 1,000 lang, umiiyak ka na kasi magtatapat ka. Lord, kukunin mo yung 100. Sige, sipin natin. Kung mag-yes ngayon ng Lord, sigurado ka ba? Kaya mo bang i-sure na mapapamultiply mo yan para sa kanyang kaharian? Ay basa. If God said yes today, who else would be impacted for better or worse? Sino rito? Yung mga nakaraang buhay niya, nag-yes ang Lord. Hanggang ngayon, may impact pa sa buhay niya. At hindi lang sa kanya, kung hindi sa iba. Yun ang gusto ng Lord. Hindi lang yung pray-pray para sa atin. Yung may impact. Yung nagtatagal para sa maganda. Sino rito nag-pray, Lord? Ang ganda ng prayer ko, pero yung impact ko, ang pangit. Nagkabahay po ako, ngayon ang tingin na nila sa akin mayabang. Paano di ka sasabihan mayabang? Tinignan lang, isip mo lang, nanakawan. Nanakawan mo ba ikaw? Tinignan lang, na-inspired lang. O sagutin ba ng Panginoon? Yung impact ba niyan sa ikagaganda o sa ikakasira? Sa ikalalala ng hindi maganda? Lord, gusto ko po maglingkod sa'yo. Gusto ko pagandahin mo ang boses ko. Pinaganda ni Lord.
Wala nang impact sa church kasi ang impact nasa labas na. Nakikita ka na ngayon, di ba? Puntahan natin na sa ganitong nandito siya sa address na bar ang saya. Puntahan natin. Doon siya may impact. Kung ngayon sasagot ang Lord, kung ngayon mag-yes, saan mo gusto magkaroon ng impact? At yung impact pa ba yan? Para sa maganda? O hindi sa maganda? Isipin natin. Kung mag-yes ang Lord, parang ayaw nyo na mag-yes. Ha? Pakibasa. God said yes today, do I have character and accountability in ways to sustain it? Oh. Kung ngayon, sasagot, mag-yes ang Lord, may karakter na ba? Eh, kaya na bang panagutan kung anong hiniling sa Lord? Ha? Sa mga shop natin, ha? Hihiling ka na ng boyfriend, ang karakter mo ba okay na? Accountable ka na ba umap ng relationship? Kasi pag nagbo-boyfriend, nag-girlfriend, nagbubukas siya ng pintuan para sa pag-aasawa. Kaya mo ba i-sustain? Baka yung babae, 3 sumpong lang, bigla mo nang iuwi sa kalawanan, pumunta rito ha, huwag na tayo magkita ha. Oh. Diba? Totoo yan. Yung mga nagpipi, Lord, ibigay mo na siya. Matagal na itong prayer ko. Kamusta ang karakter? May accountability na ba? Lord, ibigay mo naman sa akin to. May karakter na? Baka maging mayabang, baka maging mapagmataas. May accountability na ba? May pananagutan na? Sino nagbigay niyan eh? Siya yan, bahala siya dyan. Kasi may kailangan sustain. May kailangan mapanatili. Diba? Kasi masasayang lang pag nag-yes ngayon ng Lord. Wala pa tayong karakter at hindi pa na tayo, accountable. Naiintindihan po ba? Kung gaano ang gusto ni Lord sagutin mga prayer natin. Gusto ni Lord mag-yes siya. Ang tanong, tayo naman, kamusta tayo? Alam mo yung katabi mo, kamusta ka? Pag nag-oo ang Lord, kamusta yan? Baka di mo na yan makita. Tignan mo na ngayon. Hala kaya siguro si sister, si brother, wala sa church, hirap sa buhay. Hindi. Nag-yes ang Lord, kaya wala na rito. Yan ang mahirap. Kung kailan nag-yes ang Lord, saka nawala. Nag-yes kasi ang Lord eh. Nagkatrabaho. Nag-yes kasi ang Lord, nagka-business. Nag-yes ang Lord, nagkaroon ng karelasyon. Ang mahirap, nag-yes si Lord, nagka-ministry, nawala sa church. Sino pa? Ulitin ko, sino pa ang gusto ng yes kay Lord? Taas ang kamay. Yung ilan, no na. Ay Lord, bahala ka na. Kung bigyan mo ko blessing, okay. Kung tinatalakay natin to, pinangaral natin to para mas maintindihan natin at maging responsable tayo, mas katiwa-tiwala tayo, hindi masayang yung mga ibinibigay, yung yes sa atin ng Lord. Di mo alam sa bawat yes sa'yo ni Lord, yung iba na i-inspire at natututo dyan. Kaya nga sabi dito, sabi ganon, the question is not just, will God says yes? Hindi lang yan ang tanong. The question is, will you be ready when He does? Handa ka ba pag ginawa na ng Diyos yung kanyang yes? Handa ka na ba? Pag nag-yes na ang Lord, magiging good steward ba? Magiging mabuting katiwala ba tayo? Mapapagkatiwalaan ba tayo ng Lord? Baka Lord, medyo malito, gusto pa namin ng malaki. Tapos di punas, di ka makahawak ng basahan. Lord, gusto ko malaking bahay. Gusto ko ng ganito. Gusto mo mag-yes ang Lord sa'yo, pero handa ka ba kapag ibinigay niya na? Kaya mga kapatid, lagi tayo magpa-check sa Lord ng mind, ng heart natin. Lord, am I ready? Dun sa yes na gusto kong makuha sa'yo.
dun sa yes na matagal ko nang inaantay. Pagkatiwalaan mo ang Diyos. Kasi kung ready ka, responsable ka, prepared ka, bakit hindi ibibigay ng Diyos? So tayong lahat ay tumayo. So Lord, sabi dyan sa kanta, sabi, I'm trusting God. Hindi ko sinasabi, huwag na tayo mag-pray. May conversation natin yan sa Lord. Kaya lang, kumbaga, inaaral din natin para mas maintindihan natin na yung pag-yes sa atin ng Lord, hindi lang yan basta yes. Nag-yes sa atin ng Lord, may bago tayong tahanan. And gusto pa natin ang Lord mag-yes sa susunod, mas malaki. Ang tanong, dun sa binigay niya sa atin na yes ngayon, napagkatiwalaan ba tayo? Accountable ba tayo? Responsible ba tayo? Kasi kung hindi, masasayang yung mas malaking ibibigay na yes ng Lord sa atin. Pero ang gusto muna ngayon ng Lord, habang wala pa yung kanyang yes, patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Kasi anuman ang mangyari, sasagot at sasagot ang Diyos. Ayon sa kalooban niya, kung ano yung ibibigay niyang yes sa atin. Kaya habang naantay tayo, humihiling tayo sa Lord, pagkatiwalaan natin ang Diyos. Sa bawat panalangin natin, kailangan merong pagtitiwala sa ating Panginoon. Ano man yan, para sa mga anak mo, sa pamilya mo, pagkatiwalaan mo ang yes ng Lord. Jesus is He's been my born man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washing in His what He did for me on the cross, more than enough. I trust in my Savior, the one who will never fail. You will never fail. My Savior, the one who will never fail. You will never fail. Perfect submission,
Faithful the one na nag-iisang Ama, ang hindi bumibigo sa atin, ang hindi bumibigo sa iyo, at hindi ka bibiguin. Oh, I trust in us. Faithful the one na nag-iisang Ama sa atin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na mabuting Panginoon sa amin, na walang inisip kundi kami mapaaging sugat. Mapatama ang aming landas, ang aming mga gawain, ang aming kaisipan at ang aming puso. Lord, may mga panalangin kami. Ikaw ang nakakaalam ng panalangin ng bawat isa rito. Mga pag-iyak, Panginoon, mga pagsusumamo sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nakakakita. Panginoon, mula sa langit, tinatanaw mo kami, Panginoon. Gabi-gabing pag-iyak, Panginoon, pagdiling sa iyo, panalangin, Panginoon, na balang araw, minsan isang araw, ibibigay mo, Panginoon, yung yes mo sa aming prayer. Lord, hindi ka madamot na Diyos. Pero alam mo kung ano yung pinakamainam at pinakamabuti sa amin. Kaya doon kami sa kalooban mo, Panginoon. Kung ano yung maganda sa amin, Lord, yun ang ibigay mo sa amin. Kung ano yung pinakamabuti. At kung sa kami mapapabuti, Panginoon, hindi kami mapapalayo sa iyo. O God, doon po kami, Lord. May mga panalangin kami na akala namin hindi mo natutugunin. May mga panalangin kami na akala namin kinalimutan mo na. Lord, baka hindi pa po kami ready. Baka hindi pa kami prepared. Wala pa kami, hindi pa namin kaya masunod yung sistema mo, Panginoon. Baka yung karakter namin hindi pa okay, Lord. At baka wala pa kami, Panginoon, capacity, O God, dun sa yes na ibibigay mo sa amin kay Lord. We ask for the strength, for the guidance of the Holy Spirit, para kapag binigay mo yun, Panginoon Lord, ang Holy Spirit nagre-remind sa amin. Ang Holy Spirit nagpapaalala na anong dapat gawin namin dun sa panalangin na tinugon mo. Dun sa yes na binigay mo sa amin. Lord, maging handa kami. Hindi kami maging mayabang, Panginoon. Hindi ito dahilan para mawala kami sa iyo. Kung hindi itong yes na ito, Lord, yung mas lalo pang maging malapit kami sa iyo, God. Kasi hindi ka lang isang beses nag-yes, O God, sa anak mo, Panginoon, na pagkakatiwalaan. Pag nakita mo, God, na kami ay isang good steward, Lord, marami ka pang ipagkakatiwala, Panginoon. Kaya, Lord, yung hinihiling namin na yes, maging responsible ka. Magkaroon kami ng sense of responsibility, Panginoon. May discipline, O God. Itong church na ito, Panginoon, grabe ang yes mo dito, Lord. Kaya hindi namin pwedeng baliwalain ito. Hindi pwedeng iingatan, Lord. Kung gusto namin i-enlarge ang territory namin, we have to take care our ground, O God, kung saan mo kami ngayon nilagay. Makita mo sa amin, Panginoon, na inaalagaan namin ito. Yung mga pinagkatiwala mo, Panginoon, business, career, relationship, ministry, Panginoon Lord. Hindi lang dyan nagtatapos ang yes mo, Panginoon. Kaya Lord, itong mga kapatid ko, God, itong mga mananampalataya na nandito, Lord, lahat sila, lahat kami nag-aantay ng yes, O God. Ikaw ang nakakaalam kung kailan mo ibibigay yun. Makita mo lang, Panginoon, na ready kami, prepared, may sense of responsibility, matured, Panginoon, may stewardship na tinatawag, Lord, may capacity, may system, may character. And then one day, yung kaisa-isang yes, Panginoon, na inaantay namin, ibibigay mo yan, O God.
Kaya Lord, I pray na yung yes na ibibigay mo, Panginoon, ay mag-matter, mag-last, may impact. Hindi lang para sa amin, kundi sa mga nakapaligid sa amin. Hallelujah. Sir, chosen generation, Panginoon. Yung yes mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, I pray sa darating na isang linggo. Pag-ingatan mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang buhay pananampalataya. Patatagin mo sa mga pagsubok at problema ang bawat isa. Sa mga hamon ng buhay. Pitpit namin, daladala namin palagi ang pananampalataya at pag-asa, Panginoon, na tumutulong ka sa mga panalangin namin. Lord, habagan mo ang bawat isa. Bigyan ng pabor, God, at laging maranasan ang iyong biyaya. Sa bawat tahanan, Panginoon, ang mga sakit, pagalingin mo, Panginoon. Bigyan mo ng kagalingan. Ang mga ginagapos ng kaawa, yung God, bigyan mo ng kalayaan, Panginoon. Deliverance in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, iluluwalhati, tinatakila, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pagpalain mo mga naghahanap buhay. Ang mga nagtatrabaho, bigyan mo ng kalakasan, kalusugan, ingatan mo sa pagbabiyahe nila. Proteksyonan ang iyong banal ng minuto. At muli magsasama-sama kami rito, God. Sama-sama magpupuri, sasamba, magpapasalamat, at pakikinig, mag-aaral ng iyong mga salita. Ingatan mo ang aming bahay sa bahay. Pagpalain mo ang mga taong ginagamit mo, God. Siksik, liglig, umaapaw sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo ang bawat pananampalataya ng aking mga kapatid, God. Hallelujah, Jesus. Tanggapin natin ang walang pag-ibig ng Ama, ang walang pagliligtas ng anak, ang patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu. Pumatay sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At lagi natin tatandaan na sumasagot ang Diyos sa panalangin at ang katugunan ay ayon sa kanyang kalooban. In Jesus' name we pray. Amen and amen.